Another thing na hinihingi nyo rin po, sir, aside dito sa proper guidelines and implementation, kung ngayon kasi nasa major roads tayo sinabi rin po ng LTO na madadagdagan pa po ito, even the secondary roads kasama dito. So even the secondary roads or routes na hindi pwedeng daanan ng e-trike or e-bike, hindi pa po nakukonsulta sa inyo kung ano-ano yon. Actually, Miss DJ, hindi nga natin alam ano ba secondary road. Exactly, good point. Oo nga. Ano po ba yung interbarangay roads? Ano po ba yung dapat po yan pag nag-publish ka, i-itemize mo lahat para hindi maging magulo sa mga taong bayan o sa mga mananakay o sa mga gumagamit ng sasakyan. Pangalawa po, tama naman na by lateralize, umpisahan sa Metro Manila. Ito po ay sinangguni sa MMDA kaya na-establish nila within Metro Manila pa lang. How about the national highway that we consider? Ang national highway natin, mula Bulacan hanggang norte ng Ilocos, may national highway yan. Kanino po bang provision po yan? Yan po ay dapat sa National Department o ng LTO, DOTR. Ang isa pa hong dapat na mai-establish natin, coordination with local government units wherein they are the ones who control the three-wheel vehicle and issuance of franchising of the three wheels are coming from the local government unit wherein they have to identify which are the areas of concern that they can use of. And in fact, under IVIDA law, they can develop green routes para masabi nila na gumagamit sila ng electric vehicle using the green route plan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!